Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At mag-update ulit tayo sa ibang mga stocks naman kasi pangalawang video na to sa araw na to guys. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel. Paki-press yung notification bell para palagi po kayong ma-update. Ayan. So, let's start. Jollibee. Ayan, so medyo of course nai-ignore. Di ba? Ayan, kaya ngayon isasama natin siya. Ayan, sa sa video na to. So right now kasi for Jollibee wala pagapang pa rin to guys. Di ba? Nung March 2020 ayan, rally, tas medyo sideways na kasi ngayon ayun medyo choppy. Ayan. So ngayon, typical setup, maghanap tayo ng support sa resistance. Ayan. So based dito, possible support dito guys sa 214 214 point, let's say 5. Ayan. 214.5. Basta malapit sa may natin sa green box. Ayan, kasi support yan. Pagka malapit dyan guys, support. Ayan yung ating resistance for their JFC, Jollibee. So, saan pwede? Ayan, so dito guys pwede, So, yun nga lang, medyo makapal. Ayan. So, yung average, 260 or 261. Basta malapit dyan. Okay. So, ngayon, so, actually, sideways to, guys, And possible accumulation phase to. Ayan, So, pa-bounce lang siya. Typical setup. Okay. And of course, yung kailangan natin is breakout, Since meron na tayo ditong diba? So, basehan natin to We have here higher lows, tas dito sideways, Ayan. So, typical, pagka nag-breakout, ganda, Ayan. So, magiging maganda yung chart na to pag nag-breakout. So, yun nga lang, for now, wala pa Medyo matagal actually, Ayan. And, of course, dito guys, sa natin, sa daily chart. Ayan, kasi yung stochastic over, or, bot. So, meaning, pwede tayong bumalik sa may support, Dito guys. Okay, sa area na to. Yung sa may sinabi natin. Ayan. So, at least dito sa 214. Ayan, basta malapit. Yung plus minus to, 214 plus minus. Ayan, basta malapit. Then, yung 200. Ayan, so medyo sideways pa siya actually. At kaya dapat mag-breakout dito sa may resistance talaga. Yun kasi magiging confirmation for Jollibee na magiging magiging maganda itsura ng chart. So for now, still walay pa rin to. Ayan. So patalbog-talbog lang. Next one, PLDT. So for PLDT guys, last time na na-cover natin to sa fundamental analysis tama ba? Yung sa ata yun, yung sa mga dividend. And ngayon, technical naman, Ayan, sa may chart naman natin siya titignan. Ayan, so for now, for Jollibee guys, or for PLDT, maybe accumulation phase for Tel, ayan. Check natin yung support.
So, probably dito yung support. Ayan. 1182 or let's say, 1.18. Ayan. So, sa 11 or sa 12, malapit dun guys. For TEL. Then, yung resistance natin. Ayan, kasi dalawa yung nakikita ko resistance dito eh. So, eto guys. And dito. Ayan, kasi sa in-between is pwede pa tayong mag-add, Ayan. For major, natin, resistance nasa 1.9. Ayan. Nasa 1.9. And kung tayo, bababa tayo rito. Ayan. So, pwede tayo mag-add ng resistance, Resistance, pwede kitang-kita. Ayan. So, resistance na to for PLDT. Ayan. 1.4, Ayan, basta malapit sa 1.4. Ayan. Resistance, since nasa resistance, of course, pwede tayong bumalik sa 1.2. 1.2, yun, support. Dito guys, ayan. So, support. So, pwedeng ganyan yung setup natin for TEL, Ayan, yung 200 naman, still, ayan. So, still, malapit lang dun sa may, may candlestick natin, Ayan. So, possible, accumulation phase to, Ayan, kung titignan natin. So, medyo bouncy siya. Next, Meralco. Check natin Meralco guys. MER. Ayan, sa Manila Electric Company. Remove drawings. Punta tayo sa weekly. Ayan, para makita natin, So, same lang din. Okay, pare-pareha sila, Jollibee. Tapos, PLDT. Accumulation phase. Possible. Same here for Meralco. So, resistance. Kitang-kita. 385. Malapit dyan. Then, yung support. So, saan nyo pwede support? So, based dito, ang natin, major support. Possible dito, guys. Ayan. Support 260. Ayan. So, i-check natin. Okay, ayan, Diba? Bounce, retest, laglag ulit. Sideways, retest. Okay. Pull back, retest. Ayan. So, typical setup, for MER. Since, yan? Since 2013 nga lang to. And sana guys is mag-breakout na actually, Matagal na to, 2013 pa to guys. Ayan. So patalbog-talbog lang si MER, So ngayon pwede tayo mag-add na support diyan. Of course, support. Support. So, possible support dito. Ayan. 346 malapit dyan, sa may green box. Okay, ayan. So, kitang-kita, Dito, guys. Dito sa area na to. Kung saan siya huling nag-bounce. Ayan. 346. Ayan, basta malapit dyan. Still support for MER. Ayan. And sana mag-breakout na to, kasi matagal nang tumatalbog-talbog lang, Ayan. Next one. Ayan, nababasa dyan. Nissin Corporation. Monde. Hirap Mahina ako sa,
sa ganyan, ano. So, ngayon, isburahin na natin to. O, yan. So, bakit? Kasi tapos na yung, ano niya, yung sa downtrend niya. Diba? So, tapos na to, O, ayan, no? So, nag-breakout na yan, So, ngayon, dito na tayo. Ayan, kasi base dito, guys. Actually, maganda itsura niya, no? Ayan. So, parang ganyan. We have here inverse head and shoulder pattern. Diba? May left shoulder, may head, tapos may ano dito, right shoulder. So, typical, ano to, no? Bottom pattern. Okay, pagka mga ganyan. So, for now, let's see. Hanapin natin yung resistance. Ayan. So, unahin natin yung resistance, guys. Kita na. Ayun, malapit sa 11.2. Ayan, tapos retest ngayon twice. Ayan, sana makapanik na to, no? Ayan, Ayan, Ayan. So, medyo balance na, no? Diba, tatlo dito, tas, ayan na. Tatlo. And sana mag-breakout na to. May katagalan na rin to, guys, no? Since April 2023, bagsak hanggang dito, 6.2. Tas naka-recover, nasa 11 na, no? Of course, this one is resistance. So, yung support nasaan? Possible support, eto. So, dito, guys, pwedeng support for Nissin, ano? Ayan. Monde. 9.94. Basta malapit dyan. Mga touches. Kitang-kita. Ayan, no? So, for now, medyo maganda, no? Yung kanya itsura. Ayan, kasi kung siya ay talaga magbe-breakout na, guys, ang possible next stop for this one, dito na. Ito na yung nakikita natin na next major resistance for this one, ano? 12.85, guys. Ayan. 200 day. Ayan. So, nasa taas naman na 200 to. Goods. Next, globe. Okay, pare-pareha silang accumulation pace, no? So, for globe, check natin. Accumulation pace din to. Pwede, no? Kasi parang double bottom pattern siya. Ayan, no? So, pwedeng accumulation pace dito. Ayan, tas breakout. So, of course, magiging support na to kung mag-hold. Ayan, sa 195 or sa 1950 pala, ayan. 1,950. Or kung magrarally ulit, next resistance possible is dito. Ayan. to 60. 2,260, guys. Malapit dun, ano. Since overbought, yun lang ang masama. Overbought na to. Globe. Overbought. RSI. Overbought din. Stochastic. Higher time frame to, Yun lang ang ano dito. Masaklap, ano. Ayan. So, sa daily, tingnan natin. Still, pwede pa naman pumalag to. Palag-palag. Ayan. Pero, siya ay nasa taas na ng 200 ulit. Yun naman kasi maganda ron, ano. So, breakout na dito, sa may support.
Okay, plus dito sa may resistance pa. So ngayon, so tingnan natin kasi overbought na rin dito. So actually, pwede pa tong mag-extend even though na yung indicators natin overbought na. So yun nga lang, medyo nakakatakot na kung ngayon palang bibili, no? Ayan. Ayan, so pwede naman, no, na maano yun. So for this one, meron tayo ditong gap, no, somewhere here sa 2070, ano. Ito guys, so it means pwedeng balikan to or nabalikan na. Halos nabalikan na to, pero tingnan natin, ano, 2071. Ay, malapit dun. Pwede ulit mag-retest dun guys, no. Ayan, para ma-fill na yung ano, yung gap. Ayan, so ingat lang dito, no. Overbought na kasi. Umangat na siya eh. Ayan, tapos bibili tayo. O, diba? E, FOMO na yun guys. FOMO na. Of course, pagka ano natin, nakita natin yung chart na ano, na sideways na possible accumulation phase, eh dun pa lang dapat pwede na tayong bumili, no? Hindi yung ganito nakataas. So medyo FOMO ka na dyan pagka papasok pa lang, no? So next, URC, Universal Robina Corporation. So actually ano to eh, medyo madalang tong matakil at masama sa mga ano, no, sa mga vlog, sa mga contents, no. Ayan, so for now, ano ba nakikita natin? So medyo sideways siya actually. Ayan, so i-remove na natin yung drawings para masimulan na natin yung pagda-dissect dito. Support dito 94, 93. Okay, so yung first time na ano to nag-visit noong pandemic, ano, 2020 guys, 2 noong 2022 tapos 2024. So mukhang merong something, ano, 2020, 2022, may difference na isang taon eh, no. Ayan, tas 2024 ngayon. So it means kung magtutuloy-tuloy yan, so possible dito siya sa taas guys. Ayan, so pwedeng ganun yung setup, no. Rally, pwedeng mag-rally guys, ganyan, no. Retest. So for this one, possible din na ano to, nasa accumulation phase, no, URC guys. Ayan, so pwede. Ayan, then sa daily check natin. So actually pullback ng konti, ano, dito guys, 200. Ayan, so ano pa nga siya, sideways pa to guys, QRC. Ayan, so pinaka ano dito problem here, kung hindi magbe-breakout dito sa may resistance, ano, 156, 157. Ayan, magiging bullish lang to pagka nakapanik. Ayan, sa may resistance natin before. Ayan, kasi marami ng mga retest dito, no. Ayan, no. And ngayon wala pa. Ayan, so for now, ito muna yung magiging ano natin, update. So siguro mag-add lang tayo ng isang resistance dito sa baba.
Resistance. Saan pwede? Dito guys. Yan. So, resistance 109. Malapit dito. Ayan. 109 guys. And I think tapos na po tayo at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye bye and God bless.